Okay, hello. Good day sa inyong lahat, especially sa iyo, Virgo. So, Virgo, ang basa natin ngayon is sa September 8 till 14. So, second quarter na to, no? So, kung bago ka pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe and hit the notifications bell. Regalo nyo na po sa akin yan, no? At suporta po sa Happy Angel Reading. So, ngayon, let's go right away po kay Virgo sa September 8 hanggang 14 po, no? Panoorin niyo rin po yung ating September 1 to 7. Napakagandang reading. Okay? Thank you, Father. Thanks. Please do guide us on the reading. Only good energy will come. Stay by me during the sessions. Enlighten my your spirit guide. For me, our Lord. Thank you. Ayan. So, kumusta po ang inyong malapit na pala magkakatapusan, no? Sige, kasi ginagawa ko ito ng August. So, this is your September second week tayo. So, titignan natin ang iyong karera. Mag-start tayo sa iyong career kasi may nagre-request nga habaan ko daw ang career. Ayan. Sa bagay, last time naman panay love life, pero may love life pa rin syempre. Hindi natin tatanggalin yan. Gagamit din tayo ng sa inyong career. Angel of Abundance, so take care of your finances and career, no? So, gagamitin po natin siya para tingnan natin kung anong advice niya para mapaunlad ang inyong karera, ang inyong financial din mapalaki, no? So, kuha tayo niya mamaya. Then, Romance Angel, gagamitin natin siguro 3 spread, no? Sa Romance Angel deck. Okay, so, kuha muna tayo para kay Virgo sa buwan ng September. Oops. Queen of Pentacles, ikaw na nga to, Virgo. Di ba? Kilala si Virgo eh. Isang nurturing. So, this is sa career mo, nak, no? Para po kay Virgo. Ten of Wands in reverse. Oops, nagtataon ang braha mo rito. Knight of Wands. You have the Knight of Wands. Gawa tayong 5 spread, no? Knight of Pentacles. Uy, may naghahabol sa inyo, ha? May sumusunod sa inyo. Knight of Pentacles. Tingnan po natin. Spirit guide. One more spirit guide. Ayan. Ten of Swords. And guidance. Kuha tayo ng guidance. Guidance po para kay Virgo sa kanyang karera at kanyang pinansyal. Windful of abundance. Wow naman. Sana all. No, sana all na. Mamaya we'll explain that. Nako, gusto ko po kayong bigyan ng yes or no questions later kasi nakakalimutan ko pag ano na eh, no? So, maghanda rin po kayo ng maghanda po kayo ng questions answered by yes and no. Gagamit tayo ng pendulum, no? Ayan, bonus ko po sa inyo yan. Maaga yung pamasko. Okay. So, talagang ikaw na ikaw to, Virgo, no? Sa iyong karera. Nakikita mo yung pagiging magaling magplano, magaling mag-budget. Which talagang pagdating sa iyong karera, nai-invade mo talaga ang energy ng Queen of Pentacles. Very nurturing energy, magaling mag-budget, magaling tumanggap ng bisita, no? Nakikita natin dito yung
pagiging professional mo, no? Ah, kitang-kita yung the way you handle money, no? Kayang-kaya mo. Ah, nagpapahiwatig din ito ng parang taglay mong kakayahang pangasiwaan ang isang grupo or isang sabihin natin isang team, no? Baka mag-ano ka, parang mag-handle ka ng isang project, no? Na maaring itotoka sa'yo ng boss mo. Meron din sigurong sa when it comes sa money, parang magkakaroon ka ng malaking responsibility sa money dahil parang ikaw yung pinagkakatiwalaan, no? So maybe ikaw din siguro yung sa'yo din siguro binibigay ng mister mo yung pera, no? Parang it's time for you to budget din, parang gano'n, no? Sa September 8 to 7, parang may bibilin ka na makakatulong naman, no? Pero may nakikita din ako dito na some of you na nag-apply sa trabaho, makikita natin is nasa process ngayon po ng ano, nasa process ng parang sinisi-CI kayo kasi may Knight of Pentacles dito na parang sumusunod. Sabihin natin, hindi naman kayo pa yan. Ito siguro yung mga CI, no? Yung mga may nag-loan ba sa inyo? Kung may nag-loan sa inyo, nasa process kayo ng ano, no? At mag-expect din ng tawag ng mga in-applyan ninyo or ano, baka second week is darating ang sagot. May nakita rin ako na may tatawag nga pero hindi nakaligtaan. Parang hindi na ibigay ang tawag kung sino yung walang cellphone diyan na nakikisuyo sa ano 'no. Make sure na sa week ng September 8 to ano, sawakan hiramin niyo muna ang cellphone kasi nakikita ko may mami-miss opportunity ka. So ngayon alam mo na. So makakapag-ano ka 'no, makakapag-ano ka, ingat 'no. So, at least mahihiraman mo kailangan kumilos ka kaagad kapag gano'n 'no. So ito nga, asahan mo rin na makikita natin na positive. Actually, ano na nga, late na yatang response sa'yo sa opisina ng in-applyan mo or yung pinag-loanan mo, 'no? Parang late na. Meron din kayo sa inyong trabaho, may nakita din ako is isang fire sign at saka ano 'to, parang mag-business partner ang mag-ina at saka ang anak, 'no, na parang may pinagdadaanan din sa problema pero nagtutulungan kayong dalawa dito, 'no? Parang mother and son energy. Parang kumbaga may natapos na proyekto na napakasaya niyo. 'No, parang tapos na yung pinagdadaanan ng pinaka-stage ng halimbawa, stage ng hardship niyo daw 'no, matatapos ng second week ng ano, kung ano man yung pinaplano niyong dalawa. Kasi nakita natin mag-ina ito, oh, mag-ina na sabihin natin na talagang naghirap din sa ano, sabihin natin project o sa trabaho o magkasama sa trabahong mag-ina 'no, na nagsusuportahan sa isa't isa. 'No, parang nakaranas din ng bully ang anak siguro. May nakita tayong nakaranas ng bully pero parang nakita ko, mai-stop yung pagbubully sa kanya at mag-iiba yung tingin ng tao sa kanya kasi parang merong isang tao magse-save na isang fire sign, 'no? 'Yan yung mga magagaling mag-bully. I could sense din may mix na Chinese, may naano kung may napi-pick up akong parang Chinese, para sabihin natin Chinese company, nagwo-work 'no? Parang racial discriminations 'no, parang gano'n na nakikita ko pero mapuputol ang ganyang style na nakikita natin. Parang may new beginning, hindi ka na papayag magpaapi 'no, kasi parang nakikita ko rin some of you may darating din sa when it comes sa money naman, parang may mag-o-offer ng money sa inyo or ito nga siguro yung proyekto or pagkakatiwala sa yan para ikaw mag-handle ng pera. 'No, or maari din ang anak ninyo na galing sa ibang bansa or ang mother ninyo galing sa sa ibang bansa is maaring uuwi ng September, second week ng September or meron pa akong nakikita rito 'no, mag-ingat, sinulat ko kasi naka-ano ko 'no, naka-pick up ako na parang nakita ko yung isang pula, color red ang damit 'no, at naka-t-shirt siguro or blouse, hindi ko maaninag pero may pagkagusot-gusot or may rapol. Ah, Huwag kayong gagamit ng cellphone sa labas 'no, baka makuha. Mag-ingat sa gamit 'no. O ganyan po minsan ako 'pag may naririnig akong bulong, shine-share ko po kaagad 'no, maski 'pag nagla-live ako, aktuwal na ano, oo, kaya minsan po attend kayo ng aming live 'no at ano,
talagang makikita yung buhay na buhay yung ano, yung spirit dun na ano sa amin. Kasi minsan masasabi ko, "Oh, nasa tabi mo na si ano, yung inaantay niya, ayun biglang magpipingpong sa ano, sa bahay nila." Nakakatuwa kaya gusto ko ma-experience niyo po 'yan, ma-witness niyo 'no. So yun nga, yung halimbawa for instance 'no, hindi baka mga September pa naman yun, kaya lang baka makalimutan niyo 'to kasi maaga kong sinabi sa inyo 'no. So make sure balik-balikan yung video 'to hindi basta, ah, nakita ko siya naka-red, it's either t-shirt na or blouse na parang medyo gusot-gusot o hindi ko alam kung siya ang kukuha ng cellphone mo or it's either na itong taong ikaw yung nakasuot ng ganyan at baka mahablutan ka. So, parang take care of your things din 'no? Mag-ingat sa mga gamit 'no, at baka siyempre full of hectic kayo sa trabaho 'no? So make sure, hawakan yung importante, maging ano, maging organized ano, 'yan lang naman. At least alam niyo na ngayon para next time, para hindi mangyari 'yan 'no. Ba't natin hayaang mangyari 'yan 'no? Kumbaga isang ano lang, babala lang na, okay, so 'yan ang nakikita ko sa ano mo, sa September mo 'no. Pero bukod pa diyan may Ten of Wands ka rito 'no. Ito yung nagpapahiwatig na parang yun nga, sa wakas at nabawasan na nga yung mga bigat na responsibilidad 'no. Ito siguro, mother siguro 'to at ina ko ng anak ang business na 'to kung ano man yung mabigat na pinagdadala ng mother ninyo 'no or ikaw mismo Virgo na parang may sumalo. May asawa ba 'tong bagong nanay mo? Hindi ko alam. O may asawa ka ba na isang fire sign? Tapos anak mo 'to? Parang din nakita ko parang it's a family business. At some of you naman nga nagwo-work sa isang parang Chinese company, 'no? Parang nag-i-incheck kasi naririnig ko. And then meron ka rin ditong Knight of Wands, ito siguro yung parang isang teenager na medyo easy-go-lucky pero matulungin, very adventurous, 'no, walang kinakatakutan. Parang ito yung tumulong dito sa ano, dito sa Ten of Wands sa dalahin at bigatin na nadadala ng, kumbaga sabihin natin yung stress hindi kaya, mas bata, hindi kaya ikaw Virgo, Aries, Leo, Sagittarius ang bago mong katuwang sa buhay or some of you naman mga single nakakaramdam ng hirap, pasakit ano sa trabaho, sa career, sa pera, may tutulong sa inyo nakikita ko na darating 'no, ito sa future darating na willing kang tulungan. Hindi ka niya matutulungan sa pera pero masipag 'no, parang yung labor niya ang tutulong sa'yo. Hindi ko pa makita kung magiging ano mo siya, katuwang mo sa buhay, parang, may potential din, eh, 'no, parang potential din. Kasi nakaharap sa'yo ang card. And then talagang ano din, ano, eto hindi ko alam kung anak mo yata itong nabu-bully dito 'no. Hindi na rin papayag na mabu-bully. Parehas kayong dalawa talagang nagsikap kayong mag-ina siguro 'to o sabihin natin, hindi puwedeng mag-asawa itong parehas na sign 'no, or sabihin natin pero nakita ko galing kayo siguro sa hirap din at umunlad kayo dahil sa tulong din ng fire sign. No, so, some of you din, no? Pero itong September 8 to 14, yan ang nakita kong ano, na mangyayari sa inyo. Hindi na kayo papayag pabuli, parang may new beginning kayo, no? May start kayo na parang parang hindi ka na papayag na siguro alipustahin o api-apihin dahil dati wala kayo tapos ngayon, 'di ba? Talagang siguro siguro talagang pinakita mo rin na you can do it 'no, na talagang kaya mo rin umunlad, ayan. So, sa September 8 makikita mo ang new beginning 'no, pati yung trato sa'yo malamang galing ka sa abroad or some of you is may uuwi ng abroad dito 'no, kasi may dala kang pera na dati is linalait-lait ka. Tapos ngayon, may dala kang pera, naku sinanto ka na. Oo, ganyan ang mga tao din, 'no, 'di natin masisisi. So mag-comment po kayo 'no kung naka-relate kayo sa ating ano po, sa ating ano so ang gusto ko lang mag-ingat kayo sa bagay sa things ninyo 'no, mag-ingat sa things 'yan ang paalala ko ng September 8 to 14. Hanggang 8 to 14 lang 'pag hindi kumbaga maging maingat na siyempre 'wag niyo ng papakita di-display pa yung mga belongings niyo 'no, para hindi ano, hindi ang mata sa inyo 'no. So 'yan lang basta 'yan lang naman 8 to 14 'no, kasi nakikita ko, eh.
So, nararamdaman ko po. So, meron din tayo dito na ano na ayan, Ten of Wands. Ito nga, may isang ang Knight of Wands. Ito yung parang, ito rin yung kumakatawan ng, ano ng isang lakas ng loob kung hindi man tao ito, no? Ito yung may, pag tao to, maambisyon na tao na walang kinakatakutan, very playful, no? Ay, talagang makaka-came across mo siya sa September 8 to 14, no? Ito nga yung sabi kong pupunta siguro, baka mag-a-apply sa'yo, no? At nakikita ko rin dito na parang napakabilis, magugustuhan mo 'to kasi mabilis kumilos ang Nine of Wands, 'no? 'Pag sitwasyon niyan 'no, 'pag sitwasyon niyan, ito yung sabi natin na meron kang bagong energy na isang masigasig 'no, parang siguro mai-inspired ka, Virgo. Very inspired ka, napakasigasig mo, parang you are full of ano, strength and vitality that time, 'no? Parang maaring din may bagong proyekto na dumating sa'yo at sinasalubong mo. 'No, dahil nakita natin, tapos na kasi yung paghihirap mo, kumbaga panay blessing na mare-receive mo na pagdating sa career 'no. So parang ano kasi nga may nakita rin ako may magbibigay ng pera sa'yo 'no, Virgo, parang i-endorse sa'yo yung pera. Parang siguro isang proyekto o isang sigurong hinahabilin ng pera niya dahil mapagkakatiwalaan ka, mag-invest ka 'no, parang gano'n ang nakikita ko rito. So maaari rin baka din mag-last ito ng ano siguro ng mga September, October, November kung plano ito 'no. So, pero nakita ko, yung kung saan ka ngayon pinaghirapan mo 'no, makikita mo daw ang bunga ng pinaghirapan mo itong Setyembre 'no. At parang i-aano mo rin kumbaga ite-treasure mo 'yan 'no, ite-treasure mo yang perang kinita mo o yang mga asset mo talagang iingatan mo 'no. And meron nga tayo ito nga Ten of Swords, Ten of Swords, ito yung card na kadalasang nagpapahiwatig din ng ano parang ending ng isang siklo ng buhay kagaya ng sinabi ko. Ngunit hindi din ito dapat tignan 'no bilang isang masamang bagay 'no, ang Ten of Wands ay ang Ten of Swords. Ito yung parang sinasabi natin kumakatawan sa pagtatapos ng isang yugto ng paghihirap 'no, o hamon sa iyong karera. So ito rin yung nagbibigay daan sa'yo ng bagong simula 'no, kasi naka-reverse na siya. So ayan, so so far this is ano, ito yung totoo na hindi inimbento na ano, na talagang naghirap ka. Naghirap ka, pinaghirapan mo 'yan, 'no? Pinaghirapan mo 'yang ano na 'yan. So nakikita ko dito sa mga card mo, actually nasa transition ka, Virgo, sa September 8 to 14. Parang isang napakagandang yugto ang paparating na sa'yo or sabihin natin ang next na journey mo or next na journey mo 'no, pagdating sa karera at pinansyal. Kasi nakita natin yung paghihirap mo sa karera o siguro din ito rin yun sa mga estudyante din na Virgo or ano 'no, parang naghirap kayo 'no, tapos nakapasa ka parang makikita mo yung fruit of your labor sa ano 'no, yung pinaghirapan mo, nag-review ka, talagang pinaghirapan mo 'yang test na 'yan 'no. So, parang ito na yung bago mong simula, parang nakahinga ka na 'no, at nakapasa ka 'no, kagaya nung sinabi ko maraming makakapasa 'no, positive ang outcome ng mga inaantay niyong tawag, yung mga ina-applyan niyo, tsaka yung kung nag-bank loan kayo, nasa sini-CI kayo ngayon 'no, sini-CI kayo. So So maganda may bago kang simula, hindi ka na papayag na mawalan uli, hindi ka na papayag na talagang kasi dati nag-zero ka talaga, 'no? Sabihin talagang zerong-zero ka rito, Kumbaga panibago na ano? Parang sabihin natin na nabawasan din ang mga pasanin mo 'no? Kasi may Ten of Wands ka rito. At least tumanggap ka ng tulong dito siguro kay Knight of Wands, 'no? Kaya gumaan din ang ano mo 'no, ang mga bayarin siguro, ang trabaho mo rin, sa karera mo rin, may tumulong din talaga sa'yo 'no? Kaya nabawasan kasi dati 'pag upright 'to hindi ka pumapayag na tinutulungan ka, 'no? So, at least binabaan mo yung ego mo na kailangan mo pala ng tulong 'no, Virgo? Pero sa bagay talagang magaling ka naman din maghawak ng pera, mag-budget sa lahat 'no? So,
taglay mo rin yung lahat ng pagiging matagumpay na pagiging praktikal at yung napakatatag mo, you're very strong at yung mga sapat na lakas na pagiging masigasig mo at masipag mo, magbubunga lahat, no? Kagaya ng sinabi ko, makikita mo yung outcome. At at asahan mo no na talagang may new beginning ka, no? May bago kang simula, mga nabawasan na yung mga dalahin mo. Kumbaga, kampante ka na actually maski pero masipag ka talaga, no? Actually, maski mag-stop ka na ng work, no? Parang nakita natin yung flow ng abundance mo, yung business mo gumagana naman, no? So, tingnan naman natin nga ay, yung ano mo sa work, no? Sa career and finances mo. Ito naman sa kaya pala, windfall of abundance, no? Kita nyo, akmang ama sa ating card. So, babasahin ko po ito ha. An increase in abundance is arriving in many different forms, no? Kagaya ng hindi yung sa money lang, hindi yung sa pagkain, hindi sa ano. Marami rin, no? Lots of, ano, kumbaga, sa ibang paraan din ang windfall of abundance na sinasabi rito. Kagaya ng sa card mo, no? May darating na tulong sa iyo, si Nine of Wands, no? Ang anak mo rin tinutulungan ka o yung kapiling, yung kasama mo. Tsaka yung paghihirap mo actually may taong dumating din sa iyo talaga ng September para mabawasan ang dalahin mo, no? So nakakonect to. So, yung kaya pala ganyan kaya sabi ko may new beginning ka. Mararanasan mo na sa September 8 to 14. Hindi lang 14 yan, syempre iti-treasure mo yan, no? Hanggang kumbaga hindi mo na talaga mahayaan na mawalan ka rin. So, so nakita natin dito, an increase in abundance is arriving in many different forms. Some of them unexpected, so be open to receiving. And know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work, no? So, that windfall of abundance ka, nakita nyo na may darating na blessing sa inyo, abangan nyo to, no? May darating na blessing, nakita naman natin dito. Kaya lang, wag niyong papa-hold up, ha? Wag niyong papanakaw kasi ito pala nakita ko, dahil ka pala ko. Tabi ang wallet, ito sinulat ko eh. Ito yung baka makalimutan ko. So, yun ha, nako. Kaya pala, daing nyo palang pera. Medyo makapalang wallet nyo, mag-iingat kasi talagang full of money ang September nyo. Talagang uulan ng blessing sa inyo, no? Kasi ito na kasi pinaghirapan mo yan, talagang earn money mo yan, no? So, kaya pala. So, darating daw ang isang no, hindi lang din sa means of money ha, pati yung mga tulong na galing sa pwede rin yung tulong ng isang tao sa iyo, no? Acknowledge it at wag mong tatanggihan ha, kasi masama tumatanggi ng grasya kahit sa maliit na paraan. Manbawa pagkain, no? Blessing din yan, galing kay Lord yan. Binigyan ka ng kapitbahay mo, be grateful and thankful, no? Kahit hindi mo magte-thank you po, no? Pag on how to receive it, no? Taas nyo kamay nyo, I'm claiming it, I'm receiving the abundance from the universe, no? Ganyan ang pagtaas nyo kamay nyo, sabi mo, I love it, I want to receive it. No, gawa kayo ng affirmations na tingin yung very, kailangan na very powerful, na masigla kayo, na happy kayo, no? Huwag yung sapaglitan, okay? So, asahan nyo, no? Talagang uulanin kayo ng abundance, no? I hope all, no? Sana pero hindi lang 'yan, yung daw abundance na 'yan is para kasi mayroon kang tungkulin o mayroon kang gagampanan na parang itinakda sa iyo 'yan, parang gano'n. Parang may dahilan kung bakit din paaanuhan ka kasi para makatulong ka rin 'no, kasi kailangan mo rin charitable work at then para sa iyong kalusugan 'no. Ayan, ang ganda ng iyong ha. Sige, ang mga hindi pa po nakaka-like, pa-like na po dyan. And then while I'm preparing po ang iyong love life. So, titignan natin ang iyong love life, no? Okay. Mag-like na po habang binabalasa ko. Regalo nyo na po sa akin. Napaka-importante po niya. Kailan ko lang din nalaman, no? Dapat daw call into actions. Ayan. Okay, para naman po sa kanyang pag-ibig, Spirit Guide, thank you for everything. This is for Virgo, para po sa kanyang pag-ibig. Para po sa kanyang pag-ibig, Spirit Guide. What is coming sa September 8 to 14? Oy, nako. Sino to? There is no enough attraction. Some of you, parang hindi yung
Parang nanghihina ako kung anong ganda ng ano mo, kung anong ganda ng love life mo, biglang may hiwalay dito, no? Unrequited love daw, no? Kasi sabi rito, there's not enough attractions or chemistry to keep the relationship going. Ito siguro yung parang ang relationship nyo is parang ano na, no? Parang matutumba na, mawawasak na, no? Kumbaga, sinabihan kayo ng spirit guide, pero kayo ang mag-ano, you have your own free will, no? Kumbaga, inano kayo ng spirit guide na, ay, ito yung ni Romance Angel na, kung ganyan lang away ng away, eh bakit pa pagtutuloy, no? Kung ganyan naapektuhan ng bata, eh, wala rin naman silbi yung isang partner nyo, no? Kumbaga, talagang on the horizon magkakaroon ng hiwalayan. Pag hindi kayo nagbago o yung persons nyo, no? Hindi ko sinasabi na ano. Pero, it's either ikaw o ang persons mo, no? Okay, Spirit God, tell us more. What is coming sa kanya pagdating sa pag-ibig? Maganda na po kayo ng questions nyo answered by yes or no, no? Engagement, ayan. Meron some of you din may magpro-propose, no? Some of you, yung mga nagliliguan sa mga single, nakikita natin may proposal kayo, engagement. Ayan, no? Sabi dito, your love life is ascending to a higher level of commitment. Some of you, magsasama sa bahay, no? Some of you din is sabihin natin magpo-propose, some of you is accept na naman manliligaw, no? Yan na nakikita natin dito na parang regarding sa connections tong engagement na to, no? Basta yung love life ninyo is nag-ascend, no? Yung love life ninyo is nag-upgrade, no? Hindi kumbaga mga dating single, hindi na ngayon. Ay na ano rin ako sa mga byuda, sa mga widow po, no? Sa mga widow naman parang you are enjoying, sabihin natin you are enjoying being single, no? Kumbaga nag-enjoy kayo, parang hindi nyo kailangan ng persons na ng iba, no? Kumbaga you are very happy kung anong meron kayong relasyon ngayon, no? Especially yung relasyon nyo sa sarili nyo, no? Yan yung nakikita ko sa mga widow at saka sa mga sabihin natin may mga edad na rin, no? They are very happy dito nakikita at lalo pang mag-aano, no? Lalo pa nilang mararamdaman na may nagmamahal sa kanila, no? Kumbaga, patuloy silang minamahal ng taong nasa paligid niya, no? Yan yung yan ang mensahe ng Romance Angel sa iyo, sa mga byuda, sa mga widow, no? Ganon. At saka sa mga medyo may mga edad na, no? Ayan, tell us more. Children, ayan. Your love life is being affected by children. Some of you siguro gusto na magkaanak din sa September, baka mapunlaan kayo, no? Baka sa September magkaroon ng punla kung matagal 'yun nang inaantay. At meron din yung pag-aaway din. May nakita din tayo, ito siguro yung unrequited love na nakita natin. Ang problema din is ang bata, or sabihin natin medyo hindi maganda tinatrato sa bata. At isa pa din ang ibig sabihin nitong sa children na your love life is being affected by chill. Ito rin siguro yung mga experience natin nung maliliit tayo na nakakapekto ngayon sa atin. No, naapektuhan. Kumbaga ito yung sigurong na still na tumatak pa rin sa ating puso, isip, no? At utak, no? Kumbaga may naka-experience tayo ng ganyan, yung papapalaki sa atin, no? Ngayon, kung ang parents mo hiwalay, no, 'yan ang nakikita nila. So baka ganyan din mangyari, no? Parang kung nagpapakita kung ikaw you are being loved nung bata ka or naka-experience ka ng parang child abuse, no? Kumbaga, it's about time na yung pananaw na yan, pagtingin na yan is i-let go at magpatawad, parang ganon. Dahil baka maranasan din ng baby ng mga bata, ng mga anak ninyo, no? Kumbaga, this is something to do sa na-experience mo na nag-a-apply sa present ngayon, no? Halimbawa, abuse ka, no? Baka parang, kaya ganyan ang nararamdaman mo sa ano, hindi ka makakuha ng masayang, ng permanent na ano, na boyfriend or girlfriend or asawa, no? Dahil sabihin natin, in-abuse ka dati, no? Kumbaga, nakatatak sa yan, masakit pa rin loob mo, hindi ka makalet go, parang andiyan pa rin yung sugat, no? So, pinapaalala sa ni Romance Angel na ayusin mo yan, clear it lahat, kumbaga that is already past and let it go, no? Ayan, yan ang mensahe ng Romance Angel. Tell us more, Spirit Guide. O yan, pray yourself daw. Ito yung mga takot, ito yung mga oo lang ng oo sa asawa, sa ano, no? Parang under desire sa paglalaki at bossy-bossy naman at parang narcissist naman sa lalaki, no?
At yung mga ano, yung mga under desire naman, free yourself on that energy, no? Kayo din mga nanga-under, kumbaga, iwasan po natin 'yan kasi pare-parehas tayo, no? Kumbaga nilalang tayo, wala tayong dapat ano, parehas ang level natin, no? Kumbaga gano'n ang sinasabi ng tanggalin din niyo ang takot, kumbaga, ilabas niyo kung sino kayo, no, dito. Free yourself din of ito rin yung sinasabi natin, iba pang mensahe ng free yourself dito is yung napako kayo sa ano, sabihin natin sa masamang nakaraan. Ito nga siguro 'yun nung childhood niyo na nung childhood mo, no? Parang nakaluwang ka pa rin diyan, nakatrap ka pa rin sa insidenteng ganyan, no? So kaya ka nagkaroon ng takot at ayaw mo parang kaya parang lagi ka natatakot, lagi kang kaya hindi ka nag-grow, parang gano'n, no? Yan ang umi-stop sa grow mo, no? So ang sinasabi ng Romance Angel, it's time to take back control of your life, no? So let it go at ikontrolin ikaw na mamahala sa buhay mo, no? Kasi kumbaga takot lang naman tsaka matagal na 'yan, eh. If ever na meron kayong masamang experience nung bata, ibalik niyo na, no? Ipakita mo na kung sino ikaw, sabing gano'n dito at tsaka 'wag ka dapat matakot, wala kang dapat ikatakutan. Sa mga ano naman, nakaranas na narcissist na asawa, no? Parang sabi rito, hindi ko naman sinabi, umalis na kayo, gano'n. Parang, ako din 'pag ganyan ang asawa, alis ako, eh, 'no? Kumbaga, ikaw na mag-control, huwag kang papayag ng inaapi ka, parang gano'n, eh, 'no? Huwag kang papayag na ina-under ka, 'no? Siyempre, gano'n. So, ibig sabihin, go on, parang lumipad ka, 'no? Hindi mo kailangan na mag-ano diyan, hindi naman na-appreciate, parang gano'n. Kinakawawa ka lang. Sino bang gusto na paapi tayo, 'di ba? Hindi naman, ayaw natin 'yan. So, iba na po ngayon, 'no? Balanse na po ngayon. Kahit sabihin mong third party ka, tapos salbahin naman ng totoong asawa, eh, 'di wala rin, kaya nga nagkaano ang lalaki. Parang gano'n, maraming nagtatanong sa'kin 'yan. Okey lang po ba nanay, papaano pa 'pag third party ako, hindi na po ba ako magkakaroon ng blessing? Hindi po ganyan. Iba po kung papaano mag-ano ang universe, 'no? Hangga't wala kang sinasaktan na tao, wala kang hindi ka salbahe, 'no? At you know how to be grateful with yourself, 'no? At may pananalig ka, 'no? So, hindi ka huhusgahan, 'no? Kasi may rason, eh, bakit kayo naghiwalay, eh, bakit ka naging third party. There's a reasons, 'no? Yan ang inano sa atin ni Lord, 'no? Kumbaga may free will to choose tayo. Nagkataon na nagkamali tayo, 'no, ng pagpili, 'no? Kaya ipa-partner at ipa-partner ka pa rin sa taong ano, sa taong talagang nararapat sa'yo. 'Cause I believe po, 'no, sa'kin, I believe na talagang meron para sa atin 'pag hindi nag-workout ang inyong relationship, 'no? Talagang meron pang mas better, 'no? Kung bakit, ganyan lang naman, eh, kaya hindi mo 'wag mo sisihin na third party ka, hindi. It's happened for its reasons, 'no? Kaya kayo naghiwalay because meron paparating sa'yo na mas deserving, hindi saya 'no, kahit third party ka kasi may reason. Malay mo ikaw ang talaga diyan, hindi naman talaga yung totoong wife, 'di ba? Malay mo ikaw talagang soulmate niya. Kahit anong takas natin kapag talagang you are meant at saka nag-contract kayo as being a soulmate, 'no? Hindi kayo ano, hahanapin at hahanapin kayo ng universe, pagdidikitin at pagdidikitin kayo, 'no? 'Pag talagang kayo, okay. Kahit ilang taon pa, 'no? Kahit sa next life niyo, 'no? Gano'n. Okay, sana natutunan niyo po at nagustuhan niyo po at marami kayong nakuhang aral sa ating pagbasa sa'yo, Virgo, 'no? So, please leave a comment po. I appreciate po yung mga nagko-comment, I read comments po daily, 'no? Nag-e-enjoy ako, pati I accept feedback, 'no? And maraming salamat po sa pagtangkilik. Lagi niyo pong abangan ang ating video, 'no? Ayan, hindi lang po yung binabasa ko, 'no? Actually, I'm also giving advice sa mga tip, 'no? Kaya mag-e-enjoy po kayo dito, okay? Thank you and God bless you. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back.
But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or